Muntik nga akong mapatili sa kaba dito sa ilalim ng dagat kaibigan sa stinger ito, dahil muntik-muntikan nga lang akong matinik ng kanyang binsol. Nakakatakot lang yung ganitong klase ng pag kaibigan dahil napaka-venomous nga ng kanyang tinik. At sa di kalayuan nga kaibigan ay may nakita nga tayong napakalaking ilak at na pa-bullseye nga tayo kaibigan, dahil nahuli nga natin yung napakalaking ilak kaibigan. Siguro nasa 1 kilot kalahati yung timbang ng isdang to. Sobrang taba at ang laki kaibigan, masarap, kaganda buhay na mano. Eto kaibigan, siguradong may pambenta na tayo nito, pero i-ulam natin to kung sakalang hindi tayo makadagdag dito ng pang-ulam o ng seafood. Nasundan nga kagad ito kaibigan ng napakalapad na danggit. Eto kaibigan, talagang nag-slow mo ng langoy yung malapad na danggit. Muntik pa nga itong makalayo. Buti na lang ay pag tinamaan ng flashlight ang danggit ay talagang humihinto dahil nasisilaw nga ito. Isa ito sa mga kahinaan ng isdang danggit kaibigan, na kapag tinatamaan ng ilaw ay kung minsan ay tumitihaya. At ito pa kaibigan, isang napakasarap na blue crabs. Meron dyan tangang inahin kaibigan. Ito yung kanyang asawa kaibigan. So dinakmahan natin to, yung dalawang to, pero bibitawan natin yung babaeng blue crabs kaibigan, para nang sa ganun ay dumami pa yung blue crabs dito sa spot. Kukunin lang natin dito ay yung lalaking blue crabs kaibigan, dahil sa ibang bansa nga kaibigan ay napapanood natin na kapag babae nga yung blue crabs ay binibitawan nga nila ito. So dito sa atin pwede naman natin gawin yung kaibigan, para nang sa ganun ay dumami pa yung ating blue crabs at hindi ma-over fishing yung ating spot. Kung sama-sama tayong gagawa ng ganung style ay sigurado tayo na madadatnan pa ito ng ating mga anak o sa susunod pang henerasyon. At eto kaibigan, isang klase ulit ng lapu-lapu, baraka. At nagpakita nga rin dito sa ating kaibigan yung malalapad na samaran. Eto kaibigan, 2 piraso kaibigan. Gusto ko sana silang pagtabihin para ma-double shot natin. Yung problema nga lang ay bigla nga itong umilap, kaya inagapan na natin makana yung isa. Ito nga lang yung problema kaibigan sa isdang samaran. Kapag ka nga nakaramdam ito ng ingay ay talagang lumalangoy ito papalayo. Hinanap-hanap nga ko nga ito. At sa aking paghahanap nga ay danggit yung nakita ko kaibigan. Ito, napakalapat ulit na danggit. Nasa 250 grams yung danggit na kaibigan. Napakababaw lang ng sapat na to kaibigan. Siguro nasa 2 meters lang yung lalim. Ito, at nakakita rin tayo dito kaibigan ng grupo ng mga ito dito sa dagat kaibigan. Ito yung mga catfish kaibigan. Sobrang daming lahat. Good size na good size. Kaso hindi nga natin kukunin yung mga yan dahil nakatanggal ng lambat. Ito pang isa kaibigan, isdang manitis. Lagi nga tayo nakakatusok ng ganitong klase ng isda kaibigan. At dito sa medyo may kalaliman kaibigan, nagpakita ulit sa atin dito yung malalapad ulit na samaran kaibigan. Isa nga lang yung natusok natin dito dahil yung isa ay lumangoy agad papalayo dahil masyadong ang malikot. Kapag tinamaan yung samaran talagang pumapalang ng gusto kaibigan. Medyo may kalaliman nga ito kaibigan, nasa 5 meters. Kaya dali-dali nga akong umahon dito dahil kinapos na rin ako ng hininga. Ito kaibigan, nahuli natin yung napakasarap na samaran kaibigan. At pauwi na nga tayo dito kaibigan, nasa mababaw na tayo na parte. Meron pa rin ulit dito nagpapakita sa atin ng mga rabbit fish. So bali 4 na klase kaibigan yung nahuli nating rabbit fish, yung ngisi-ngisi, danggit, samaral at talagbago kaibigan. At eto kaibigan, binenta nga natin yung ilak na nahuli natin. Umabot nga ito ng 1.4 kilo. At yung ibang natira kaibigan ay matik na pang-ulam bukas. Siguradong may masarap at sariwa na naman tayong maiulam. Sobrang ganda talaga dito sa probinsya ng Palawan kaibigan.